Magandang umaga po sa mga hinirang ng Diyos at sa mga tapat na kapatid kay Kristo na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Kristo. This month, hayaan po natin na hamunin tayo patuloy ng Panginoon to keep on doing the Great Commission until He comes. Sabi ni Alan Hirsch, every Christian is a sent one. There is no such thing as an unsent Christian. Lahat ng Kristiyano, lahat ng naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo ay naging alagad niya. Amen po ba? At ang alagad ng Panginoong Kristo, ang sabi rito, ay isinusugo. Kung ikaw ay alagad ng Panginoon, dapat isinusugo ka niya. Dapat nagagamit ka niya na ipinapahayag mo na sumasampalataya ka that you believe in Jesus Christ and you are willing to go to the lost sa mga taong hindi pa mananampalataya o hindi pa naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tingnan po natin ang Lucas chapter 9. Sabi rito, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Alam niyo po ba sa 12 alagad dito kasama si Judas? At si Judas Iscariote na nag-traidor sa ating Panginoon ay isinugo rin niya dahil kasama siya sa mga alagad. Kaya kung alagad ka talaga ng ating Panginoon, dapat, kapatid, kasama ka sa isinusugo. Merong ibinigay ang Panginoon na kapangyarihan sa kanyang alagad. At dito makita natin, kaya magpalayas ng masamang espiritu, kaya niyang magpagaling. Kaya purihin natin ang ating Diyos. May mga gumaling, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon na ibinigay sa atin ang kapangyarihan, manalangin para sa kanilang kagalingan. Again, for our first Sunday topic para sa ating Mission Month, ang title nito, The Power of the Gospel. Na binasa kanina sa atin ni Kuya Marvin from Romans chapter 1, 16 at 17. Tignan po natin. Sabi dito, ito ay Filipino Standard Version. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa ebanghelyo ipinahayag ang katuwiran ng Diyos kung paano maging matuwid sa kanyang harapan at ito buhat simula hanggang wakas ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Gaya ng nasusulat, sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Para po sa ating introduction. Kung kaalaman lamang ang meron sa isang tao patungkol sa kapangyarihan ng ebanghelyo at wala siyang karanasan na ito ay nagliligtas mula sa kasalanan dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, baliwala po itong kaalaman. Sa totoo lang, nakalulungkot, marami ng tao ang narinig na ang ebanghelyo. Marami ng tao nakarinig, pero hindi pa rin sila sumampalataya sa Panginoon. Sabi ni Paul Washer, I mean, you could be wrong about a lot of things. But if you're wrong about the cross, you're in trouble. Di baling magkamali tayo sa ibang bagay. Nagkamali tayo ng binili, di balik mo, isoli mo, papalitan mo. Nagkamali tayo ng sagot, di burahin mo. Di po ba? Pero huwag kang magkakamali sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Dahil pag nagkamali ka dito, tiyak mapapahama ka. Ang mensahe na naririnig natin ay mensahe ng kaligtasan. Na ang sabi ng Biblia, kailangan itong sampalatayanan. Dahil pag hindi,
you're in trouble. Mapapahama ka. Dahil ito lang ang tanging paraan ng kaligtasan. Apat na puntos to remember about the power of the gospel. Anong una? It's a superior message from verse 16. Tingnan niyo po. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. The gospel is more important than anything we've ever heard because the mind of God is in it. Nandito pong isip ng Diyos, nandito ang plano ng Diyos, nandito ang puso ng Diyos para sa kaligtasan. Pero itong tanong, kung ito ay nakahihigit na balita, it's a superior message, bakit ganun? Ang daming Kristiyano ang nahihiya na ibalita ito. Pero ang chismis, hindi. Di ba? Kahit hindi ka sigurado at totoo itong chismis, sige, daldal, sige, kwento tayo sa ibang mga tao. Hindi ka sigurado, ha? Hindi mo alam kung totoo, pero kinikwento mo. Ang ebanghelyo, totoo, superior message, nakahihigit, pinakamagandang aral. Pero hindi natin kinikwento. Si Apostol Pablo, hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita. Totoong maraming magandang balita. Halimbawa, meron ng bakuna sa COVID-19. Kahapon, naka-second dose na ako ng bakuna. Ano yung isang magandang balita? Uy, magbibigay ng ayuda ang gobyerno dahil naka-enhanced community quarantine. Mabuting balita. Wow, nakaginto ang Pilipinas. First time nakaginto ang Pilipinas. Mabuting balita ito. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang pinakamaganda sa lahat ng balita, itong mabuting balita ng kaligtasan. Dahil ito ay magliligtas ng tao sa kapuotan ng Diyos. Ang mabuting balita ang magliligtas sa kaparusahan sa impyerno. At uulitin ko, ito na ang pinaka magandang aral. Tignan natin sa unang Korinto, chapter 15. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan niyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Mga kapatid, ito ang pinakamahalagang aral na ibinigay po sa akin. At ngayon, ibinibigay ko sa inyo. Sana, ibigay niyo rin ito sa ibang mga tao. Ano pong ibibigay ninyo? Sabi sa talatang 3 hanggang 4, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Sabi ni John MacArthur, the church does not exist to protect people from the flu. It exists to protect people from eternal punishment and hell. And we will continue to preach the gospel because that is the message the world must hear. Ito ang pinaka-magandang balita na dapat marinig ng buong mundo. It's a superior message dahil ito ang mensahe ng Diyos. Meron pa bang hihigit sa Diyos? Wala. Ano ang pangalawa? It's a simple message. Tignan natin. Dahil sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sapagkat ang kanyang pagliligtas ay napakadaling maunawaan kahit ng isang bata. Kaya meron po tayong tinatawag na child evangelism.
Pwede mong turuan ng bata at nag-iisip kami. Sana maturuan natin yung ilang mga bata uli na nandito sa ating paligid. Because they too need to hear the gospel. Kailangan din nila ang kaligtasan. Hindi lang tayo mga matatanda. Kahit ang mga bata. Hindi lang mga bata, kahit ang mga mahihirap, kahit ang mga may kapansanan. Kailangan nila ito. Dahil para sa mahirap, hindi ito dapat bayaran. Para sa mga may kapansanan, hindi ito dapat kahusayan. Ang kailangan lamang patunayan ay ang ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na meron tayong kapayapaan, na meron tayong bagong buhay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sabi nga ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala at namana ito mula pa kay Adan. Hindi rin ang ating mga mabubuting gawa para tayo ay maligtas. Hindi po kailanman makapagliligtas ang ating mga gawa. Ang ginawa lamang ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ulit ni Paul Washer, it is only against the pitch blackness of the night that we see the glory of the stars. And it is only against the pitch blackness of man's radical depravity that we can begin to see the glories of the gospel. Hindi po natin makikita ang liwanag ng bituin kapag ganitong umaga o katanghali ang tapat. Hindi natin nakikita yan. Nakikita natin ang liwanag ng bituin kapag sobrang dilim na ng gabi. At yan po yung mga 12:00 ng gabi, pataas, pamadaling araw. Yan po ang pinakamadilim. At pag sumilip ka, tumingala ka sa langit, makita mo ang kaningningan. Ganun din po sa isang taong makasalanan. Kung ikaw ay sukdulan ng kasalanan, napakaliwanag sa iyo ng Ebanghelyo. Pero kung ang pakiramdam mo, ikaw ay mabuting tao, kahit sino pa ang mangaral sa iyo, hindi mo ito papakinggan. Dahil ang katwiran mo, maliwanag ako, malinis akong tao. Nawa, alam natin kung sino tayo dati. At nakita natin ang kaliwanagan ng Ebanghelyo dahil tayo ay tunay na nasa kadiliman. It's a simple message dahil ang sumampalataya dito ay maliligtas. Ano ang pangatlo? It's a sure message. Tiyak po ang mensahe ito, hindi nang loloko, hindi nagbibiro. Tingnan natin ang talata. Sabi rito, sapagkat ang Ebanghelyo ay ipinapahayag ang katuwiran ng Diyos. Kung paano maging matuwid sa kanyang harapan. Ulitin ko, kung paano maging matuwid sa kanyang harapan. Wala itong pinipiling tao o edad. Anyone from anywhere can be saved when they embrace the gospel. All you have to do is believe on the gospel that Jesus died on the cross for your sin. Sumampalataya ka, maliligtas ka, magiging matuwid ka. Tingnan natin ang talata sa Roma para tulungan itong maintindihan natin. Of course, John 3:16. Sabi nito, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, upang ang sino man, anybody, sumasampalataya sa kanya, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Try to imagine, iisa lang ang anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo. Ibinigay pa niya para sa kaligtasan natin. What a great love. Sure na mapapahamak tayo. Sigurado yan, mapapahamak po tayo dahil sa ating kasalanan. Pero, ang sino mang sasampalataya na mapapahamak. Kapag sumampalataya ka, hindi ka na mapapahamak. Magkakaroon ka pa ng eternal life. Saan ka pa? Saan ka pa? Makakakita ng ganito. Hindi ka napaparusahan, bibigyan ka pa ng premyo. Pero sa totoo lang, dapat kang dikdikin, dapat kang pulbusin, dapat kang sunugin dahil makasalanan ka. Pero dahil sumampalataya ka, tiyak, hindi ka parurusahan at hindi ang Diyos nagbibiro dito. Ito yung sinasabi ko pala sa Roma. Roma chapter 5. Kaya ngayon, present, sumampalataya ka. Kung sumampalataya ka ngayon mismo,
itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa, we enjoy ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa. Ano yung hope natin? Na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Itinuring tayo ng Diyos perfect, matuwid dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Hindi perpekto noon, pero nung naging mananampalataya, dahil sa pananampalataya, naging perpekto sa harapan ng Diyos. Dati, wala tayong magandang relasyon sa Kanya. Ang hirap kaya lumapit sa isang taong wala ka namang karelasyon. Hindi mo naman kaano, lalo na pangit ang relasyon mo. Pwede ka bang umutang sa Kanya? Hindi, baka murahin ka pa nun. Baka pagsarahan ka pa ng pintuan nun. Pero ngayon, dahil kay Kristo, ang ganda ng ating relasyon sa Diyos. Kaya napapansin nyo ba, kapag nananalangin tayo, bakit pinakikinggan niya tayo? Dahil magandang relasyon natin sa Kanya. Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tinatamasa natin ngayon, we enjoy the grace of God. At ang huli, nagagalak tayo dahil ang pag-asa natin, hindi ito mabibigo. Natandaan ba niyo sa last message? Ang Diyos mismo sumusumpa siya sa kanyang pangalan. Nagagawin niya ang pangako. And what is that? Makakabahagi, makakaparticipate tayo sa kadakilaan ng Diyos doon sa kalamitan. Itinuring tayo ng Diyos na matuwid o pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. It's a sure message dahil ipinayag nito kung paano maging matuwid ang tao. At ang panghuli, pang-apat, it's a sufficient message. Tignan po natin. At ito, the gospel, ang ebanghelyo, buhat sa simula hanggang wakas ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Wala pong nagbago. Kaya ang pananampalataya natin, sumasampalataya talaga dapat. Hindi yung sumampalataya parang tumigil. Tuloy-tuloy. Gaya ng nasusulat sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. We are living by faith. And by faith, we are righteous in the eyes of the Lord. Ang sabi nga ng footnote yan, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinapakita dito ang kasapatan na ang pinasimulan na pananampalataya natin ay aabot hanggang kaduluduluhan, hanggang sa katapusan. Kahit ano pa ang pagdaanan natin, makinig kayo, kahit ano pa ang pagdaanan natin, yung sinimulan nating pananampalataya hanggang katapusan, kakayanin yan ang ating katuwiran. Kahit ano ang ating pagdaanan, nalaglag tayo, nagkamali tayo, but the Lord made us righteous. Kaya po, hindi ka dapat nawawala sa pananampalataya mo sa Diyos. You always there when the Lord calls you. Hindi yung meron tayong kung ano-anong dahilan na ginagawa. Tandaan natin, tayo ay makapagpapatuloy dahil ang Diyos ang sumasama sa atin. The Bible contains an answer for every trial or situation we encounter. At yun po ang magpapalakas ng ating loob para magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala o pananampalataya sa ating Diyos. It's a sufficient message dahil simula umpisa hanggang wakas ay sapat na sapat na sapat itong pananampalataya. Wala kang idadagdag kahit konti. Wala, pananampalataya lamang. Bilang konklusyon, sabi ni Apostol Pablo, no, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. We also are entrusted to deliver the message of the gospel, whether with our mouths or through our action and deeds. Pwede ngang by fingers, by group chat lang, i-share mo ang gospel. We should always be a witness of the power of the gospel.
Dahil walang ibang paraan ng kaligtasan kundi ang ebanghelyo. Balikan natin itong 4 na puntos. Hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang mensahe na nakahihigit sa lahat ng balita. Napakasimple nito, parang isang bata ay maunawaan. At sa pamamagitan nito, nakatitiyak ang tao sa kanyang kaligtasan. At higit sa lahat, napakasapat nito. Kahit na sa umpisa hanggang sa wakas, hindi magbabago ang kapangyarihan ng ebanghelyo. Ang kailangan lamang, mga kapatid, ay huwag itong ikahiya at buong tapang na ibahagi sa ibang mga tao. Sabi ni Hudson Taylor, the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Hindi po ito option na pwedeng ayaw. Pwedeng pag-isipan muna. Saka na lang, wala ako sa mood, hindi ko type. Hindi! Utos ito na nagkakandarapa ka, dapat sundin. Dahil yung tao kapag hindi mo sinabihan at inabot ng kamatayan, tapos siya, babagsak siya sa puot ng Diyos at sa kaparusahan ng impyerno. Okay lang kung ibang tao, di ba? Paano yung sinasabi nating tao na wala pang ugnayan? Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kamag-anak mo. Papayag ka ba pupunta sila ng impyerno? Pag pumayag ka, may problema ata sa atin. Parang wala tayong pag-ibig. At hindi lang yan. Let me warn you to this last quotation by Oswald Smith. The church that does not evangelize will fossilize. Ang iglesyang hindi nag-e-ebanghelyo ay magiging bato. We are not called for maintaining. Maintaining, lalago, magdisipulo tayo, magpalakasan tayo. Hindi. We are called for evangelizing because ang daming tao ang hindi pa ligtas. Wala pa ang pangalan sa aklat ng buhay. Kung ayaw natin magligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo, mabuti pa siguro manigas na lang tayo. Pero alam niyo ba, mga kapatid, kapag tumigas ang ating puso dahil hindi tayo nag-iebanghelyo, hindi ka na makakaramdam ng awa kahit pag-ibig sa ibang tao dahil tumigas na ang puso. Ngayong umaga, kung nangusap ang Diyos sa iyo, stand up, go, and share the gospel to the lost. Huwag na huwag kang matatakot because the gospel itself has its own power. Hindi ka mag-aalala dahil meron itong sariling kapangyarihan para magligtas. Ang kailangan lamang gamitin ang bibig mo, gamitin ang buhay mo, gamitin ang sarili mo para ipahayag ito sa kanila. Sana walang ayaw sa atin na nandito na tumigas o manigas. Gusto natin sabihin ang ebanghelyo. Nawa ay sinariwa ulit ng Lord ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mabuting balita. Hindi pa rin ito nagbabago, ito pa rin ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao hanggang ngayon. Pakinggan niyo mabuti ito. Walang talo, basta ibalita si Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at muli pagpalain tayo ng Panginoon.